Una po sa ating mga balita, hinikayat ni Pangulong Aquino ang lahat na ituloy ang pagkakaisa tungo sa kalayaan at sinabi po ito ng Pangulo sa kanyang pangunguna sa ika-100 at 17th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Pilipinas sa Iloilo City. Sa kanya pong mensahe, sinabi ng Pangulo na kinikilala ng kanyang administrasyon ang kontribusyon ng lahat sa pagtamo ng kalayaan. Ulat mula kay Rocky Ignacio. Pilipinas. May tema na tagumpay sa pagbabagong nasimulan, abot kamay na ng bayan. Ito ang unang pagkakataon na ginanap ang selebrasyon sa Santa Barbara, Iloilo bilang pagkilala sa naging kabisayaan sa pagtamo ng kasarinlan. Dito sa Santa Barbara, unang itinaas ang watawat ng Pilipinas noong 1898 sa labas ng Luzon. Sinundan ito ng pag-aalay ng bulaklak sa dambana ni General Martin Delgado sa Municipal Plaza. Nauna na ipinabot ni Iloilo Governor Art Defensor ang pasasalamat sa Pangulo ng mga Ilonggo na ganapin sa kauna-unang pagkakataon ng isa sa pinakamahalagang pagunita ng mga Pilipino sa Araw ng Kalayaan. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nito na kinikilala ng Aquino Administration ang kontribusyon ng lahat sa pagtamo ng kasarinlan. Sa ating pong dalas na ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan sa Maynila. Marami po kasing mga pangyayari na may kaugnayan sa pagkakamit natin ng kalayaan na naganap sa Maynila at sa mga karating nitong lugar. Bilang Pangulo, tayo naman po ay umiikot sa bansa dahil alam nating ang kalayaang tinatamasa natin ngayon ay bunga ng pagkilos at paglaban ng napakaraming Pilipino nasa man silang bahagi ng Pilipinas. Tapos na anya ang yugto ng pananakop ng dayuhan kaya dapat makawala na rin ang bansa sa kahirapan, korupsyon at katiwalian. Hinikayat ng Pangulo ang lahat na ituloy ang pagkakaisa tungo sa katatagan at kaayusan. Malinaw po sa pagbibigkis na nananaig bayani sa pagkamit ng kalayaan. Kaya't sa pagbibigkis din malalampasan ang suliraning ating hinaharap sa kasalukuyan. Sinimulan natin bagtasin ang daang matuwid upang maibalik ang pamalang tunay na nagsisilbi at kumakatawan sa adhikarin ng sambayanan. Ang panatag natin, walang may iwan sa hularan, nasa Luzon man, Visayas o Mindanao. Bawat Pilipino makikinabang sa tinatamasa nating pagunlad. Hindi pwedeng aangat lang ang nasa itaas habang ang ibaba napapag-iwanan. Binigyan din pa ng Pangulo na dahil sa mabuting pamamahala, napapabilis ang tulong sa maralita. Tuloy-tuloy ang pagpapalawak ng oportunidad para sugpuin ang kahirapan. Kamakailan lang, pinirmahan natin ang executive order na lumikha ng Negros Island Region kung saan pinag-isa na ang mga nabanggit na probinsya. Isipin po ninyo, yung pong dalawang probinsyang nasa isang isla, nasa magkabilang rehiyon. Kumbaga, isang isla, isa ang mga problema, isa ang lumalapag na oportunidad. Hahatiin pa. Sa pagkakaroon ng Negros Island Region, mas magiging tutok ang gobyerno sa alokasyon ng pondo sa isang rehiyon. Mas direkta at mas mabilis na rin silang makikinabang sa mga proyekto nito. Hindi na kailangan tumawid ng dagat ng mga taga-Negros para makamta ng mga serbisyong inilalaan para sa kanila. Ang maganda pa rito, pati ang mga katabing matagal nang kahati ng mga probinsyang malayo-layo sa kanila. Bibilis na rin ang benepisyo makukuha galing sa gobyerno dahil mas magiging tutok na sa mga mamayan nila ang mga serbisyo. Ang inisyatiba na ito ay mula sa stakeholders na inihain ni DILG Secretary Mar Rojas sa Pangulo. Kaya nang inilapit sa akin ni Secretary Mar Rojas sa mungkahin nilang ito at naisagawa ang mga nararapat na konsultasyon, agad na natin po itong pinirmahan. Alam naman po ninyo, itong tunay na anak ng Panay Island na si Secretary Mar ang nanguna sa pagsusulong ito. Gaya po nung nabanggit ko na, alam natin kapag inatas natin pamunuan ng isang Mar Rojas sa isang proyekto, asahan mo magtatagumpay po ito. Dagdag pa ng Pangulo na patunayan na anya mabuting resulta ng reforma kaya nakasalalay sa taong bayan ang pagtiyak na magpapatuloy ang sistema ng tuwid na daan pagkatapos ng kanyang termino. At ang tanong po ay, paano naman kami makakasiguro na magpapatuloy ito? At ang tugon ko, taong bayan ang bahala. Taong bayan ang magpapatuloy ng pagbabagang sila mismo ang gumawa. Alam nila kung ano ang tama at kung ano ang mali.
Tiwala akong pipiliin nilang muli ang nararapat na pinuno, lalo pat nakikita nila ang resulta ng mabuting pamamahala. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Santa Barbara, Iloilo.